ay natatanging ilog na tumatak sa isipan ng bawat Filipino. Marahil, ito ay ang Ilog Pasig. Ang ilog na may habang 25 kilometro ay nagsisimula sa Laguna de Bay patungong Manila Bay. Nagsilbi ito bilang isang mahalagang ruta ng kalakalan noong ang bansa ay nasasakupan ng mga Kastila. At dahil dito, mabilis ang naging pag-unlad ng mga komunidad at pamayanan sa paligid ng Ilog Pasig. At hindi lamang ang ekonomiya ang umusad, maging ang palitan ng kultura ay bumilis at naging makulay din, dala ng impluwensya ng mga dayuhang dito ay dating naglalayag. Dahil sa kanyang estratehikong lokasyon at dating ganda, maraming istruktura ang itinayo sa gilid ng ilog. Hanggang ngayon ay makikita pa rin mula rito ang mahalagang istruktura sa Kamaynilaan, gaya ng Palasyo ng Malacanang, Manila Post Office, Hospicio de San Jose, ang Polytechnic University of the Philippines at marami pang iba. Subalit, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging napakabilis ng paglaki ng populasyon sa paligid ng ilog. Dumami rin ang itinayong mga estruktura na nagresulta sa hindi mapigilang pagdumi nito. Ang dating ilog na inspirasyon ng mga Makata at alagad ng sining ay isa na ngayong higanteng tapunan ng dumi at basurahan. At noong 1990s, opisyal itong idineklarang patay na ilog. Ang tanong, posible pa bang maibalik ang dating buhay at ganda ng Ilog Pasig? Para sagutin ang tanong na yan, kapiling natin sa umagang ito si Mr. Jimbo Malyari, Head ng Public Information and Advocacy Division ng Pasig River Rehabilitation Commission. Good morning, sir, and welcome to Homepage. Good morning. Sir, may I first ask, ano bang ibig sabihin nung PRRC or what is the main function of the agency at ano ang papel nito sa pagbuhay sa Pasig River? PRRC stands for Pasig River Rehabilitation Commission. Under to ng chairmanship ng Department of Environment and Natural Resources. Okay. It was created on January 1999 through Executive Orders 54 and 65. Okay. Ang mandate nito is to restore the Pasig River sa historically pristine condition nito, or actually ang goal nito is to restore the water quality to Class C water quality level. Meaning, ibig sabihin nito, for Class C, pwede itong pamuhayan ng isda at iba pang aquatic resources. Pwede po ito for navigation, and pwede itong gamitin ng mga industries for industrial water supply. After it was after treatment. After treatment. So that's the goal, no, to convert it into Class C water or type of water. Okay. Ano ba yung mga, katulad ng nasa report natin kanina, no, sa tingin niyo po ba may pag-asa pa ang Pasig River? Sa amin, sa komisyon, lalong-lalo na ang DNR, lalo nang nasa under na to ng DNR, is very positive na mabubuhay pa rin natin ang Pasig River. Kung nagawa nila ito sa ibang bansa, siguradong magagawa rin natin dito sa Pilipinas yun. Okay. And then isang isang trivial question. Ano bang ibig sabihin ng Pasig? Saan ba nag-originate yung salitang Pasig? Actually, maraming etymology kung saan nanggaling ang word na Pasig. Yes. Pero yung pinaka tingin ko is most acceptable is yung galing to sa from the word Pasig, hatiin mo siya sa pas tsaka sa ig. Pas meaning pas meaning fast flowing water. Okay. So yung ig is from the word tubig, so ig, so fast flowing water nga siya. So fast flowing water. Okay. Kala ko pass as in nakaraan. Tumawa siya, in fairness. Kamusta na ang Ilog Pasig ngayon, Jim? Based on yung mga proyekto ng ahensya nyo, no? Ano na bang mga current improvements and developments sa Pasig? Update us. Actually, marami ng pagbabago sa Pasig River ngayon compared nga nung 1990s na it was declared biologically dead. Oh my gosh, talaga? Ngayon, nabawasan na, during the time of the Asian Development Bank loan, which is nakatatapos lang na itong 2008,
dinevelop namin yung mga riverbanks, cleaner namin yung 3 to 10 meter easement ng Pasig River, tinanggal namin yung mga informal settlers, tsaka yung mga illegal structures, and now pinatayuan namin ng mga linear parks, tsaka mga ferry stations. Okay. So ito yung first phase ng project, and right now, for the second phase of the project, nagpo-focus na kami talaga to improve the water quality. So ang mga programs namin, direkta na sa improvement ng water quality ng Pasig River. But currently, how far are we from achieving the target of converting the water now, the type of water, into Class C? Base yan sa mga, ano pa bang mga naka-line up yung mga programa o proyekto? Honestly, medyo malayo pa tayo Malayo sa pa. Kasi ngayon pa lang pag-achieve. sisimula, no? Phase 2 pa lang yun, yung pag-improve Oo. ng quality First, ng tubig. Phase 1 kasi is improvement ng riverbanks, yung sa gilid lang ng Yes, Pasig River. yes. So, indirect pa ang contribution nun para ma-restore sa Class C water quality. So right now, we are implementing the Clean River Zone program. Okay. This is in Clean River Zone program kasi ang Pasig River kasi is composed of tributaries. We have 4 major tributaries at saka 43 minor tributaries. The 4 major tributaries is Marikina River, San Juan River, Taguig Pateros River, and Napitdan River. And the 43 minor tributaries naman is ito yung mga esteros, Okay. tsaka mga creeks na directly na nagdi-discharge sa Pasig River. So, nakita namin na it is useless na linisin mo yung main river system kung hindi mo Paligid lilinisin yung source ng pollution, which is the tributaries nga. Okay. So right now, yung Clean River Zone program, we have land-based and water-based programs. For the land-based program, the usual, i-clear yung easement. For esteros and creeks kasi, 3 meter lang ang clearing ng easement. So lahat ng mga structures, informal settler, even the private lots, kailangan mong maklear yan para magkaroon ka ng access sa mga esteros and creeks. And after that, magpapatayo kami ng irrigation and filtration Okay. devices. And after mo mapatayo ng irrigation and filtration devices, greening ng Pasig Rivers, yung phytoremediation. Lalagay kami ng mga plants para to treat the water. Okay. So for land-based activities naman, magpapatayo ng mga materials recovery facilities along the areas, yung malapit sa esteros, para yung solid waste na makokolekta along the esteros is dadalhin sa materials recovery facility at doon i-recycle para ma-reduce. At the same time, para ma-process yung mga materials na to for marketable purposes. Okay.